Legal ba na pagtrabahuhin ka kahit wala ka pang ikama o resident ID dito sa Saudi Arabia? Tinatrabaho ka na ng employer mo pero wala o expired ang iyong ikama? Legal ba yan? O baka nalalagay ka na sa alanganin ng hindi mo alam? Bago ka matakot, bago ka pumirma, at bago ka maniwala sa sabi-sabi, alamin muna natin ang totoo. Magandang araw, mga ka-Real Talk. Ako si Sir Abug. Tara, Real Talk tayo. Kung OFW ka sa Saudi Arabia, siguraduhin mapanood mo ang video na ito hanggang dulo. Baka ang impormasyong ito ang kailangan mo para makagawa ng tamang desisyon. Marami sa ating mga kababayang OFW ang nagtatanong, Sir, matagal na akong nagtatrabaho pero hanggang ngayon wala pa rin akong ikama. Legal ba ito? Una sa lahat, mahalagang malaman mo na sa Saudi Arabia, responsibilidad ng employer ang pagproseso ng work permit at ikama ng isang empleyado. Kung pinagtatrabaho ka na, ngunit hindi pa nila inaasikaso ang iyong ikama, maaari itong magdulot ng abala sa ilang mahalagang transaksyon tulad ng una, pagbubukas ng bank account kung saan papasok ang iyong sweldo at sa pagpapadala mo ng pera mo sa pamilya mo sa Pilipinas. Pangalawa, pagkuha ng SIM card na gagamitin mo sa pagtawag sa pamilya mo sa Pilipinas. At pangatlo ay ang paggamit ng ilang government services na nangangailangan ng valid ikama tulad ng pagpunta sa hospital in case of emergency or medical check-up. Ngunit tandaan, hindi ibig sabihin nito na kailangan mo nang magpanik o basta na lang umalis sa iyong trabaho. Ang pinakamahalaga at pinakamagandang gawin ay kausapin mo muna ang iyong employer o HR ng company mo at humingi ng malinaw na update tungkol sa status ng iyong ikama. Kung lumipas na ang sapat na panahon at wala pa ring malinaw na aksyon ang iyong employer o iyong HR, maaari ka nang humingi ng tulong sa mga tamang ahensya ng Saudi Arabia upang malaman ang mga susunod na legal na hakbang. Kung ang employer ay tumatanging asikasuhin ang iyong ikama at patuloy kang pinagtatrabaho ng walang valid na ikama o expired ang iyong ikama, maaari itong maging seryosong paglabag sa batas ng paggawa at immigration ng Saudi Arabia. Isa ito sa mga dahilan para ka lumipat ng ibang employer sa pamamagitan ng tamang paraan o tamang proseso. Kaya tandaan natin ang tatlong bagay. Una, ang employer ay may responsibilidad sa proseso ng iyong ikama. At pangalawa, huwag agad magpanik kung wala pa ito, pero huwag din itong baliwalain. At pangatlo, kung may problema, alamin muna ang tamang proseso bago gumawa ng desisyon. OFW ka sa Saudi Arabia, follow mo ang Real Talk, Buhay OFW. Dahil dito, nagbibigay tayo ng tamang impormasyon upang makagawa ka ng tamang desisyon. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo na agad sa kapwa natin OFW. Baka ang simpleng impormasyong ito ang makatulong at makagawa ng tamang desisyon. Kung meron kang tanong, i-comment mo lang sa baba ng video na ito. Baka iyan ang susunod nating maging topic at ating pag-usapan. Ako si Sir Abug at tandaan, dito sa Real Talk, Buhay OFW, ang kaalaman ay proteksyon. Hanggang sa susunod, Real Talk tayo. See you on my next videos.